Umuya, nandito po tayo ngayon sa Duterte Forest. Ito po ang mga kababayan natin na nagtitipon-tipon sa Duterte Forest. Ang Duterte Forest po is about 3 minutes walk lang dun sa Duterte Park. Now, makipag-ugnayan pa po kami sa kapulisan dito sa Dahig dahil hindi ko po maintindihan kung bakit hindi na sila pumapayag sa Duterte Park. Ang alam ko naman, kung ang Pilipinas ay may Freedom Park, ganyan din sa Netherlands, no? So, titignan po natin kung anong dahilan. Bukas siguro ako'y magdadamit ng Amerikana at kakausapin kong formal ang pulis ng Hague kung ano talaga ang nangyari, no? Eh siyempre, hindi malayo ng mga kampo ng mga Joma Season ng mga dahilan dito, no? Na nagpapaalis sa amin sa Duterte Park. Pero hindi tayo papayag dahil ang yabang-yabang ng Netherlands na sila ay kapital ng human rights. Tapos, tatabuyan nila kami. Hindi po pwede yan. Ha? Bukas talaga. Pero ngayon po, mabuting balita, ha? Ang ating ombudsman, pinasasagot na ang mga nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng Dahig para sa arbitrary detention, usurpation of judicial function at iba pang mga kaso. Yung arbitrary detention po yan, ang elemento niyan ay parang kidnapping, kaya lang taong gobyerno ang gumawa. Sabihin, merong pinagkaitan ng kanyang kalayaan at pangalawa, ang gumawa ng ganyang pagkakait ay taong gobyerno at pangatlo, walang legal na basihan. Kaya po walang legal na basihan yan, sinabi na nga ni Justice Ascuna, no, na sabihin na natin legal yung warrant of arrest na inisyu ng ICC, yung proseso kung paano dapat isinerve yung warrant of arrest na yan ay labag mismo sa tratado ng Roma na bumuo ng ICC. Kaya naging illegal yung pag-aaresto. Kaya nga, arbitrary detention siya. Tapos meron talagang usurpation of authorities kasi nakasaad na malinaw pa sa sikat ng araw yung Article 59 ng ICC na nagsasabi na bago i-extradite ang isang tao papunta sa ICC bilang requesting party, kinakailangan idaan muna sa lokal na hukuman. Bakit? Dalawang bagay po yan. Unang-una, para doon sa nasasakdal nang maprotektahan ang kanyang karapatan. Pangalawa, at mas importante, para masiguro na hindi malalabag ang soberenya ng bansa kung saan kinukuha yung pagkatao ng akusado. Bakit po malalabag yan? Kasi katungkulan ng lokal na hukuman na siguraduhin na lahat ng proseso ay tama, na ang talagang bansa na mayroong soberenya ang siyang nagdesisyon na isurrender ang isang national niya sa isang dayuhan na hukuman. Now, importante po yan kasi nakasaad sa ating saligang batas na talagang ang soberenya natin ay exclusive, no? Lahat po ng bansa sa daigdig, seloso ang soberenya. Ayaw nila na naghihimasok ang ibang bansa. At yung pagiging exclusive ng soberenya, yan po ay dahil nga ang mga bansa ay malaya, no? Hindi sila tumatanggap ng dikta galing sa mga dayuhan. At dahil nga po hindi nasunod yung proseso, hindi dumaan sa lokal na hukuman, hindi lang nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong kasi nakasaad po sa ating saligang batas, no? No person shall be denied of liberty without due process of law. Mantakin nyo, inaresto siya, dineport siya, hindi man lang siya pinakinggan, hindi man lang binigyan ng pagkakataon na madinig para sabihin wala ng jurisdiksyon ang hukuman ng ICC. Totoo na nakapaghain na po ang mga abogado ni Tatay Digong ng isang challenge sa jurisdiction ng ICC. At sa akin naman, ang tingin ko, 100% yan po ay mapapagbigyan, no? Dahil malinaw nga po, mali talaga yung ginawang proseso. Pero ang punto, 50 araw bago na isampay ang jurisdictional challenge. Ano tawag mo dun sa 50 araw na nakakulong siya? Di ba parusa yan? Di ba nagkaroon ng deprivation of liberty without due process of law? Di ba nung siya ay hinarang sa Villamor Air Base at pinagbawal na umalis doon sa Villamor Air Base at umuwi, yan ay deprivation of liberty. So talagang dalabag yung due process right ng ating presidente kasi hindi siya binigyan ng pagkakataon na questionin yung basihan ng pagkaka-aresto sa kanya. Nakakalungkot nga maski yung warrant of arrest ng ICC, hindi man lang sa kanya impormasyon ng dahilan para bakit siya na-aresto, no? So, yan po ang dahilan kung bakit naging illegal ang pag-a-arrest niya at dahil nga po taong gobyerno gumawa niyan, kidnapping yan, kaya lang ang tawag ay yun nga pong arbitrary detention, no? Pero kapareho din po yan ng parusa. Panghabang buhay din po yan na parusa. Kaya tignan natin kung sino mas mananatili sa kulungan. Si Harry Roque na inimbentohan ng non-bailable o yung mga taong gobyerno ni Bangag na magkakaroon din ng mga non-bailable. Tama. Diba? Tama. Ang lawful detention charge. Patong-patong pa po yung kaso nila.
So talaga susumatutal mo pa yung parusa sa iba't iba nilang mga kasalanan, no? So mas sila po talaga ang mabubulok sa kulungan, hindi ako. Yes! Siguro akala nila forever sila sa kapangyarihan. Mag-isip kayo sa kasaysayan natin, ang napatunayan ng mga Pilipino, hindi po gago ang mga Pilipino, hindi po Yes! tanga. Pasensyoso, hanggat maaari, mananahimik, hanggang maaari, gusto nila kalmado, pero napupuno din po ang salop. At talagang ang Pilipino, pag napuno ang salop, nako, magtago na kayo dahil talagang hindi Tama. kayo tatawarin. Dahil nung minsan na ang Marcos ay sinuka, pagkakamali, hindi naparusahan. Umulit tuloy, mas malala pa. Yes. And yun po, sigurado ko, hindi na kayo makakatakas sa katarungan at kayo'y pananagutin at talagang lahat ng tao magse-celebrate kapag kayo'y pinanagot. Yes! Tama ba ako, mali? Yes! Duterte! 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 Now, ang proseso po dyan sa ombudsman, ibig sabihin pinasagot na sila. Ano ibig sabihin niya? Naku, hindi na po sila mabibigyan ng ombudsman clearance kasi nag-preliminary investigation na ngayon ng ombudsman. So kung meron man isa sa kanila, at ang balita ko si Justice Secretary Remulla ay nananaginip na maging ombudsman, hindi na po siya po pwede maging ombudsman. Kasi meron ng preliminary investigation laban sa kanya. Ang patunay na meron ng preliminary investigation laban sa kanya ay yung order nga na sagutin. Ako, meron daw nagreklamo sa akin, ang tagal na, taon nang binila, hindi naman ako pinasasagot. Ibig sabihin, desisyon ng ombudsman, walang merito yung kasong yon. Pero dito, dahil pinasagot ka agad, ibig sabihin, sa tingin ng ombudsman, meron talagang merito yan. So ano mangyayari? Pagkasagot, dalawa po ang gagawin ng ombudsman. Kasi ang ombudsman, siya ay fiscal at the same time, disciplining authority. Ano ibig sabihin nun? Bilang isang piskal, may kapangyarihan siya magsampa ng mga impormasyon na sa Sandigan Bayan laban sa mga taong gobyerno. Kasi lalong-lalo na yung cabinet secretaries, talagang sila ay nasa jurisdiction ng Sandigan Bayan. Now, bilang disciplining authority, pwede siya magpataw ng mga suspension. So sigurado po ang susunod na hakbang kapag nakasagot na sila. At kahit anong sagot naman nila nakita natin sa telebisyon at sa video kung anong ginawa nila. Talagang linabag nila ang karapatang pantao ni Tatay Digong at linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Tama! Sigurado po yan. Kahit anong sabihin nila, sila ay masususpend. Bagamat matagal yung proseso sa pagkakakulong. Although sa tingin ko, pagkatapos ng preliminary investigation, sapat agad ng kaso at sana nga maging non-bailable ang kanilang mga kaso na makatikim din sila ng ginawa nila sa akin na non-bailable. Yes! Sana nga, ang ombudsman naman, maglagay din ng whole departure order dahil baka mamaya pag nawala na itong mga administration na ito, magsitakbo na rin yung mga yan. Sigurado po yan. Tatago. Ako po naniniwala po ako sa katalunuhan ng sambayan ng Pilipino. Kaya araw na lang ang bibilangin natin. History na itong bangat administrasyon nito. Yes. Lalong-lalo na Yes. dahil dadayain naman nila itong eleksyon nito. Opo, makikita nyo po ang hagupit ng kasaysayan, ang hagupit ng sambayan ng Pilipino kung pati eleksyon dadayain nyo. Goodbye Marcos na kayo. Kaya, ewan ko, kaso talaga namang dadayain nila, lalo-lalo na yung sa Davao. Importante sa kanila, mapanalo nila yung putong lupang kalaban ni Tatay Digong doon. Lupa po talaga yon. Nako, walang makita yung taong yon. Ang ama noon, walang ginawa ko, hindi tumakbo ng hubad-hubad sa mga yan. Ang hagupit ng sambayan ng Pilipino, kung pati eleksyon, dadayain nyo. Goodbye Marcos na kayo. Kaya, ewan ko, kaso talaga namang dadayain nila, lalo-lalo na yung sa Davao. Importante sa kanila, mapanalo nila yung putong lupang kalaban ni Tatay Digong doon. Putong lupa po talaga yon. Nako, walang makita yung taong yon. Ang ama noon, walang ginawa ko, hindi tumakbo ng hubad-hubad sa mga hotel room. Kaya ang tawag sa ama niya, burlesking. Kaya taga Davao, huwag kayong boboto sa mga dugong burlesking. Unless gusto nyo rin maging burlesking mamaya. Gigiling-giling kami dito sa Bangag, Ngiwi at Butod moves na inimbento dito sa Dahig. Walang iba ni Alvin and Tourism. Ito po ang ahente ni Alvin and Tourism. I promote his moves. Kaya po, lahat ng moves ko, sinusunod ko lang po sa kanya. At saka talaga po, grabe ang practice namin dyan. Step by step, yung mga giling-giling na ganyan. Hindi ko lang alam kung saan niya ilalagay yung giling-giling. Doon ba yun sa butod-butod? Oo. O baka meron ka pang bagong aasahan pa, no? Okay.
asahan po natin yung mga bagong moves ni Alvin N. Tourism. Oo. Oy, meron nga pala tayong mga kasama mga marino rito. ano? Yes. Oo. Picture, picture. Anong reklamo nyo dito sa Magna Carta? Oh, may mga reklamo sila, attorney. Mga Magna Carta. Magna Carta. Hindi kayo. Ano po pangalan nyo? Roderick Pasco po. Rockland Pasqua. Gano'ng katagal na kayong marino? 21 years old. Anong problema dyan sa Magna Carta? Problema ho, yung unang-una dun sa mga kakauntiang Sahod. sahod. Although, minimum wage naman po. Kaya lang ho, attorney, halos wala na ho kaming natitirang panggasto sa onboard. Oo. Lahat po na ipapadala sa Pilipinas, which is okay din naman po. Kaya lang ho, ang karamihang reklamo, kapos ho kami. Kinakapos. Kaya, pero ang sabi ho namin, i-rectify daw nila. Ewan ko ba? Ewan ko, parang hindi ko kami naniniwala na ano Ikaw ba, bilang isang marino 21 years, ano ba pakinabang mo kay Duterte? At nandito ka sa Duterte Forest ngayon. Abay, napakalaki po. Ano yung Abay, mga unang-una sa passport namin. Mm. Naging 10 years. Yes. Yes. Ang hirap ata pumila para Buhay si Tatay Digong. Tapos ang aming Siemens po. Oo. 10 years na rin. Wow. Ano ha? Wala na ha? Every 10 years ako yung kikikila ng mga Taga Marina. Marina. Sorry na lang kay Marina, every 10 years na lang kikikita. O tapos ano pa? Sa ano ho namin, sa C1DB. Medyo maganda na rin po ang naging ano namin. May special pala kayong visa ha? C1DB sa ho. For entry lang po sa United States. Panahon lang ni Tatay Digong yan. Para sa United States. Oo, mabuti pa kayo. Po yung advantage namin bilang isang marino. Malakas pa lang mga seaman kay Tatay. Ay, sir! Solid yan, solid. Solid po. Solid. Dahil ang gulo nyo si tatay, pareho di ba kayo na maraming mga misis? Mga ba yung sinabi? Basta seaman, merong misis kada Every port. every Hindi naman. Ikaw ang tindig mo, mukhang kaya mo ng tatlo eh. Hindi, apat na. Joke lang ho. Joke lang. Yung pala, under the saya ka, lagot ka sa misis mo. Pag nakita ka, ano pangalan ng misis mo? Oh, Ano? Sabi mo, hello misis. Hello, misis. Oh, yan. Mabait ako. Takot sa'yo. Takot lang yan. Ako, takot lang yan. sa Magna Carta? Yun nga. Hindi ho, para sa amin, hindi ho kami pabor sa Magna Carta na gusto nilang ipatupad. Pero, medyo almost 2 months nang tumatakbo yung aming itong Magna Carta na ito. No? Kaya lang hindi ho kami pabor doon. Mas marami pong mga marinero ang hindi ho sang-ayon dun sa pagpapalabas nila ng ng Magna Carta. Kayo ba yung kinonsulta? Kung yan ay... Wala. Walang conversation. Wala? Wala Oo. ho. Hindi ba kayo naghahalal ng inyong party list representative? Sino bang nagpatupad niya na to? Wala. Wala ho. Sino Pero- nagpatupad? Siyempre, walang alam dahil siya ay bangag. Ayan ang nangyayari. Yun Mga nga. bangag. Hindi lang. Ay, Yun nandito ang lang. aking mami. Mami. Yung aking mami. Thank you. Thank you, sir. Roderick Pasco. Thank you, Roderick. Ha? Ito aking mami. Yan. Natin siya nakikita. Mabuhay si Ate Janet. Kasi siya ang the best president na hindi lang ng Pilipinas ng whole world. Wow. Siyempre, maraming humahanga po talaga kay Tatay Digong. Ito naman. Meron tayong isang thank you dito. Color-coded dito. Color coding yan. Miss color-coded. At ngayon, siya ay naka-official color. Ma'am, green ka ngayon, official color. Anong pangalan niyo po? Makita kayo ng buong daigdig. Lucky Charm. Lucky Charm. Lucky Char. Siya si Lucky Char. Kayo, bakit kayo narito? Nandito ako, not only for myself, but also I am the voice of the people of Bukidnon. Wow. Ang Representative. Miss Bukidnon. Okay. Yes, my neighbors, relatives of former President Roa Duterte. And even if they're not going to ask me to come, the people of Bukidnon, since I'm here, so I have to be not only a representative, but I hope that my small appearance, because I'm ordinary citizen here in the Netherlands, but my Ordinary. Palaging forma yan. but I hope that this will serve as 1,000 people in Bukidnon Yes. to be a representative. We are not
we only want best for our country. Yes. May hinahanap din siya, attorney. Anong hinahanap niya? Sinabi niya kanina. Anong hinahanap Destiny. mo? I'm Destiny. Also into the seaman, to the seafarer. Hoy, naku, naghahanap pa na ng asawa ng si Man. Hindi kasi I feel them that, this because I already went to cruise for the 4th time. Ah, So when I was in cruise, hindi ko lang nakita, naramdaman ko ang bawat hinaing ng mga tao doon. Na because when I was in cruise, I thought it was happy experience. But as a Filipino, when you're with them, looking at them while working, na they don't have off days. They have to work 7 days. And then more than 8 hours a day. And 11. yeah, 11, some are 8, some are 12, 14. Napakirap ng trabaho nila. And Oo, at dahil talagang mahal na mahal ng mga Pilipino, sinuklian mo ang kanilang hirap, pero mako-community standard tayo. Pakwento mo. Okay. I have a friend in the cruise. Ay, ma'am, tanong ko, since nag-cruise ka, na-meet mo ba si Terso? Buhay sa cruise. Nakamit ko siya. I have a friend kasi, yung mga concern kasi ng seaman, hindi lang nila sinasabi, ganito yon. Normal Okay na, ma'am. talaga sa law na mag-asawa kayo, ang 80% ng sahod nandun sa asawa. Pero ganito kasi yon, pag 20% na lang yung natira sa kanila, they cannot even help their parents, especially sa lalaki. Hindi sila maka-send ng pera sa mga kapatid nila. Kung may nagsakit sa family nila, kung may namatay sa family nila. Because I had experience with my friend, 5 days pa lang siya sa barko. So wala pa siyang sahod. At that time, I helped. During the 9 days, 40 days ng nanay niya, and even my brother, I asked my brother to give grocery, give food there. Nagpadala pa ako sa barko ng regalo sa kanya to lift him up kasi hindi biro yung namatayan ka, tapos yung asawa mo may stage 4 cancer pa, tapos yung kapatid mo walang trabaho dahil galing sa pandemic, may hirap bumangon. Kaya I feel them. That's the reason why I went to cruise to At look. saka, sir, life. totoo kayo na sa 20% mahirap magkaroon ng girlfriend. ang internet nila Ayan, is oh. $5 Mukhang may girlfriend eh. Oh. Tutukan natin, mukhang may girlfriend eh. Oh. $5 per hour ang internet nila. So, Hindi. nahanap mo yung No. kawan mo ngayon. Nahanap mo na yung dawan. Nahanap ko na doon pero Wow! Sa cruise, sa cruise. Wow! Thank you, ma'am. Thank you, Yeah, ma'am. okay. Well, anyway, ang tanongin naman natin, dahil kinakailangan talagang pasalamatan natin si Ombudsman at hindi siya nagpatakot sa mga bangag, no? At talaga pinananagot ang mga nakidnap. Ano mga reaksyon ng kababayan natin dito sa Dahig na bumibisita kita, Digo? Ma'am, anong mensahe nyo? Sir, anong mensahe nyo kay Ombudsman ngayong pinasasagot niya yung mga nagpakidnap kita, Digo? Nagpasalamat ko sa Ombudsman at pinasagot niya ang mga nagkidnap ng illegal. Correct. Anong gusto niyong parusa sa kanila? Bitay. Kasi walang bitaw. Yes. Ikaw, anong mensahe mo kay Ombudsman? Sige na. Inside, sir. Wala akong mensahe. Ewan ko ba, pag tinututok ko yung camera, bigla silang natatakot at lumalayo. Mga legal matters Anyway, daw, attorney. So tama naman po na kinakailangan pasalamatan natin ang ating ombudsman sa kanya naging desisyon. Tingin ko po ngayon talagang nare-realize ang taong bayan kung gaano ka-importante itong ombudsman. Kasi siya talaga yung panlaban ng taong bayan sa mga umaabuso sa kapangyarihan. At inaasahan natin that justice will be done. Simula pa lang po ito dahil lang sabi ko nga ang ombudsman simula pa lang yan, ang parang piskal, no? Siya magpe-preliminary investigation, ang pananagutan pa ay dadaan pa yan sa Sandigan Bayan. Ang problema po, ang Sandigan Bayan, pinakabagal po yan sa lahat ng hukuman natin. So, bagamat mabagal yan, inaasahan natin na eventually, magkakaroon tayo ng katarungan. Dahil kapag hindi po naparusahan yung gumawa ng pangingindap kita Tatay Digo, kung nagawa nila yan sa dating presidente, gagawin nila yan sa mga ordinaryong mga mamamayan. At syempre, ang hindi natin mapatawad sa kanila, yung paglabag sa ating soberenya. No? Dahil talagang binaliwala nila yung pagiging malayang bansa ng Pilipinas. No? Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na tangkilik. Pero bago tapos, kinakailangan ang mga dance moves. Dance moves. Everyone. Dance moves time. Everyone. Group picture. Group picture. Group picture.
Lahat tayo, group picture. Akala ko Don't be sasayaw shy. ready Oh, na. sasayaw na nga. Oh, tara. Tara kayo, group picture tayo. Everyone. Hey, group picture, guys. Ngayon po ay day 52 of Tatay Digong, hindi po nauubos. 55. Day 55 of Tatay Digong, hindi po nauubos ang mga nagpapakita ng suporta. At ngayon po, it's time for the moves. 1 and 2 and 3. Bangag.